Ayan. Your main dish being recorded. Okay. Sige, mag-start na tayo. Sino man? Si Ayan man nandyan, no? Ayan tsaka si Ada, Opo. no? Irene, nagkasama Ah, ni Mami. sige, mag-start na tayo. Pray muna tayo sandali. Lord, salamat aning time where we could discuss, oh God, Lord, what we believe is a blessing from you. Lord, we ask for wisdom and understanding tonight, oh God. And Lord, let there be unity, oh God, Lord, kanang magkinabangay gud mi ani Ginoo on how to go about this thing, oh God, Lord. Salamat sa imong guidance, oh God, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige. Bali ganito meron tayong news from DAR, no, na na-evaluated yung ating uh, yung na-carp bitaw na lupa ni Severino, kay supposedly dapat baya na ang mga na-carp na lupa ni Severino wala na dapat tayong matanggap na, kasi kung maalala nyo, na di ba nagapunta-punta tayo dito sa DAR kay magkolekta. Ang nangyari doon, directly ang mga beneficiaries will pay si Papa. Yun man yung nangyari noon. Tapos ako na yung pinakahuli na nagapunta-punta sa Kidapawan hanggang natapos lahat. Ngayon, subayad na tayo supposedly. Dapat wala na tayong matanggap. Ngayon, meron palang isang technicality na nangyari na hindi na accomplish ng mga beneficiaries. Parang hindi ko masyadong gets yung yung program na yon. Ang nahulog tayo sa compulsory acquisition, wherein eto na nga na lumabas yung valuation ng lupa natin, meron pa tayong matanggap. Kaya nga ang sabi nga nung sa DAR, sir, kuha na kayo mo, kumbaga parang murag bless kayo mo kay murag kaduha mo mabayaran. Parang ganyan ang nangyari sa atin. Ngayon, yung valuation ng land natin, 42 hectares man yun. Tapos, agrarian reform program man yan. So, gi-identify lang nila na kung ano yung out of the 42 hectares, kung ano lang yung gitil, yung kung ano lang yung metanim, yun lang ang binilang nila. Kaya naging 31 hectares lang yung valuation nila. Ang coverage ng amount na 8.6 million covered 31 hectares, kay meron manggong yung mga ginawang daan, mga roads, mga sapa, mga anak. Tapos marami palang mga beneficiaries na instead of continuing to till yung kanilang nakuha, ginawa na nilang residential. So since this is an agrarian reform program, hindi siya ma-fall doon kung hindi mo ginataniman. Kaya nasa akin yung valuation papers ng DAR, nakalagay doon kung ilang puno ng coconut, ilang puno ng rubber, ilang puno ng corn, doon lahat yung valuation. So ngayon, ang valuation natin is 8.6. Si 8.698 yata yun, parang almost 8.7 million. Ngayon, sa 42 hectares yan siya. Ang nangyari dyan, mahulog pala yan, yung 42 hectares na yan, kay Arturo and Erlinda. Kasi meron pang isang 23 hectares na kay Uncle Oscar pala yun. So yun ang yun ang yung partly, at ayaw ko kung
gaano kalaki sa 23 hectares ang na-cover sa carp. Ang the whole of 42 yata, parang ganyan, sa Arturo tsaka Erlinda na-cover ng carp. Kasi wala naman yun silang wala namang retention doon sa kanila. Sa kanila meron. So, aso na ako. Yung sa 42 hectares, no? Ayun, yung 8 point is mahulog sa 42 hectares. Ngayon, ganito yon. Supposedly, under the law, mahulog sana tayo na meron tayong 30% na cash na ibigay. Yun yung gipost ni Maki. Kung napansin niyo, meron siyang gipost. Ngayon, gi-open up ko rin yun sa DAR. Ang sabi ng DAR sa akin, yes, sir, actually, mao man to among ginasunod tong una, kaya lang since 2021 walang pondo ang DAR. Walang pondo para dyan sa program. Ngayon, ang ginawa nila is instead of merong cash na portion, napunta sa bonds na lang ang kanilang ibigay. Tapos, yung pera nga pala dapat supposedly na cash. Supposedly, parang yun ang pangbayad sa mga government liabilities ng kagaya ng mga taxes and all. Kaya lang, naging problema ngayon, walang cash. So, maipit ngayon yung mga claimants tayo. Kung hindi tayo financially liquid, hindi natin parang malabo siya, di ba? Hindi maano. Ngayon, so binigyan nila tayo ng option. Sir, pwede man na kung are you willing to wait kung kailan magkakaroon ng pera ang program. Oo. Tapos siyempre, alam naman natin sa gobyerno, medyo hindi natin alam talaga. Hindi natin alam. Actually, nawala na nga yung pondo eh. So, nagbigay sila ng option. So, meron tayong option, sir, na pwedeng kunin na lang ninyo ng buong bonds. Yun lahat. Kasi, ang bonds naman is pwede mong ibenta ang bonds. Kung gusto natin na mapera na kaagad natin, pwedeng mabenta ang bonds. Pwede rin na kung hindi natin need ang pera, ang bonds will mature in 10 years. Tapos plus the interest, ang interest kasi niyan daw is nasa 2 sa ngayon depende man gud yan sa prevailing rate 2 to 2.5% per 6 months, every 6 months mag-earn ang bonds. So kung in a span of 10 years, mag-mature na siya, so pwede natin makuha yun lahat, pati ang interest. So yan ulit ang pangutanan nato, kung are we willing to wait until 10 years from now. Di ba? Ngayon, yung isang si Derwin kasi, di ba? Paano ba natin makontak si Derwin? Sinong ambot ni... Anyway, ganito. Si Derwin Manggod, nagkuhan po siya na kung maka-explain daw siya is... Kaya lang nakalimot Manggod ko. Anyway, yun, yung isang option natin is ganito. Kasi si Derwin is a banker, di ba? And alam niya man kung paano yung mga government instruments, paano ang diskarte, siyempre taga-bangko eh. So ganito ang naiisip niya na yung bonds na yan, kunin natin 100% bonds. Kasi kung mag-antay pa tayo kailan magkapera,
Yun na naman ang question. Diba? Ngayon, kaya nga dapat we have to decide, gusto ba natin na mapera na kaagad natin? Anyway, ito nga ay parang pangalawang payment na sa atin ito eh. Kumbaga parang wala na, dapat bayad na tayo nung mga tenants eh. Tapos ngayon magkapera tayo ng, kung hatiin natin yon 4.3 million para sa ating pamilya out of the blue. Diba? Gusto ba nating mapera yun? Ngayon, kung sabihin mo nang mabawasan ng, let's say, sabihin mo ng maximum ng 25% of it, hindi ka papapayag niyan, or ang mag-antay na lang tayo kung hanggang kailan magkapera yung land bank. So yun. Ngayon, kung gusto natin na magkapera tayo, madiskartehan siya kung paano kaya natin magawang ma-convert into cash ito. So yun, ang ginaano ni Derwin is, so, kunin na natin itong bonds. Kasi yung bonds na yan, na bigyan man tayo ng parang certification from Land Bank, parang ganyan yata na kanang attesting na meron talaga tayong matatanggap na bonds para sa atin. Kaya lang we have to comply manggod with the mga requirements nila na just like yung BIR, kailangan natin bayaran. So ganyan, malaki-laki man yon. So ngayon, ang ginasabi ni Derwin is, so, yung certification natin sa land bank na meron tayong matatanggap na bonds, sabi niya, may value na yan. Tapos sabi niya, as a banker, anything that is of value can be negotiated. So meaning to say, ana siya, napaman ko yung mga maduulan diri, base gani ka mo na may maduulan, na yung certification na yon sa land bank is pwede natin yon i-loan. Pwede natin yung i-loan para hindi na tayo maglabas ng malaking pera. Hindi na, kasi kung ang ating estate tax abot ng millions, kasi ang babayaran nating estate tax from Seperino to Arturo. Tapos from Arturo papunta sa atin. So parang dalawang estate taxes ang bayaran natin. Although, ewan ko, wala naman ding propiedad si Arturo, no? Na siguro baka wala tayong bayaran na estate tax from Papa to us. So yun, ang mangyayari, kung makaloan tayo sa labas at mabayaran natin yung mga taxes natin, makuha natin yung mga bonds. Ayun, ma-convert na naman natin into cash yung bonds na. Kaya ang land bank man daw is willing to buy the bonds. Ayan, na-gets nyo? Na-gets nyo yung explanation? So yung 8.6 na bonds for Papalo and Lulaling is nasaan ngayon? Nasa DAR. Sa bank. Nasa Ano Land yun? bank. Land bank. Land bank ang nasa hawak, land bank. magre-release nun. Tapos magre-release lang ang land bank kung kompleto na, kung cleared na tayo sa BIR. Tapos actually, meron ding pinakita na yung circular si Mark sa akin na nakalagay doon na ang land bank will has the responsibility to pay the BIR. Okay. Ano yung ganun? Oh, Parang sana offset. Oo. Kaya lang, yung i-offset from the proceeds, ang problema niyan is wala mang cash involvement na. So walang maibayad sa BIR. Di ba? Kasi bonds na lang ang kanilang Bonds. ma-offer. Tapos ngayon, yung diskarte sana mag-usap na lang sila, mga ganyan, bayaran nila ang BIR para ma-clear tayo. Hindi man din pwede kasi ang land bank will never release
bonds kung hindi pa kumpleto ang ating lahat ng mga Yeah. documents natin. Ngayon, kung pakiusapan natin ang land bank na maluoy na lang mo sa Moabe, bayarin na lang ninyo ang BIR, total nabitaw may bonds ko ang diha. Ang mangyayari dyan, kung gawin ng land bank yan, it will become illegal. Kasi hindi pa tayo tapos sa documents eh. Tapos mag-release sila ng pera sa BIR. Ngayon, kung magkabulilyaso ka ngayon at hindi natin makumpleto ang documents, sibak yung mga manager ng land bank. So ang option talaga natin, kung gusto natin na maipera na kaagad, kahit na sabihin natin, oh, let's face it, hindi naman talaga natin makukuha ng 100% yan. Ang amount na yan. Otherwise, kung mag-antay tayo ng 10 years para mag-mature. Di ba? Yeah. Kasi ngayon, kung ibenta naman natin yung bonds, kung mabayaran natin ang BIR at makuha natin yung bonds, tapos maibenta natin yung bonds, ang pagkakaalam ni Derwin, merong 6% na, kumbaga parang gipare-discount kung bitaw yung cheque. 6% ang bawas. Kaya nga more or less mga sabihin mo ng out of the amount na 8.7, mga mabawas niyan siguro sa estate tax. Kasi estate tax millions eh. Estate tax, yung extrajudicial settlement. Ang extrajudicial settlement na yan will always be percentage yan ang singil ng lawyer eh, based on the amount na involved. Kung tapos ang rate daw, nag-canvas man si Derwin, 1% to 1.5% daw ang rate ng mga lawyers, ang singil nila sa extrajudicial. So kung sabihin mo ng 1% sa 8.7, that is 87%, 87,000, di ba? Yan yung singil niya sa extrajudicial settlement. Ayan, mga ganyan ba? E, siyempre, yan, malaking amount din yan. Yung estate tax, yun man, hopefully sana, malon yun. At least hindi tayo lalabas ng pera doon, if ever. Pero yung extrajudicial settlement, maglabas talaga tayo ng pera dyan. Okay. Ano man yan, unless na masama na natin yan sa kung makautang tayo, di ba? So ang option natin is mag-loan para may pambayad tayo sa lahat. Saan din tayo maglo-loan, Uncle? Si Derwin, banker eh. Sabi niya sa akin, Son, kung maka-loan tayo ng 2 million dyan, tapos ang interest lang naman yan, let's say kung mabilis ang ating pag-process, sabi niya, mga 1.something% per month lang man daw yan. Tarayin mo si ikaw, Ian. Di ba? Parang ganyan yung explanation niya eh. Sabihin mo na kung ma-accomplish natin yan in 3 months, di magkano lang naman yun. Di ba? Let's say sa 2 million. Let's say kung maghiram tayo ng 2M, granting na lang, mga ganyan na amount para sa estate tax and all the other expenses. Although initially si Derwin nagpa-compute ng estate tax based sa title, yung sa tax declaration nung title. Para more or less nasa 1.2 daw ang estate tax o mga ganyan. Although meron bang kundi mga medyo challenges dyan kasi legally dapat ang BIR pag nagbayad tayo ng estate tax, hindi man tayo daw magbayad ng per title, but we pay for all the estate of Severino. Yung isang lote na 23 hectares as far as DAR is concerned, nasa kay Severino pa na
Pangalan. na pangalan. Yun, challenge din yun. Although tinanong ko man yung sa land bank, sabi ko, ma'am, possible ba na bayaran lang namin ng estate tax ni Severino para lang sa 42 hectares? Sabi niya, pwede daw kasi based sa kanyang mga giasikaso ng mga clients noon. Ganyan daw, parang gitigi-tigi nila ba kay kasi mabigat nga naman kung lahat, di ba? Although parang ideally, sabi ni Derwin, actually parang hindi ba yan pwede dapat. Pero kung magawa natin ng paraan na magbayad na ng estate tax para sa 42 hectares lang, much better, di ba? Son, hindi pala yung na-separate ng tife? Pag, di ba na-subdivide na Maynila? Nagtataka nga ako eh. Hindi. Kasi, oo, meron na subdivide man yun. Pero, meron pa yatang, sabi kasi nila sa akin, so out of the 23 hectares daw, may natitira pang 11 hectares na i-evaluate. Kagaya yung sa atin. Kaya, ang Oscar side, meron din silang tatanggapin. Pero hindi pa naglabas yung kanilang valuation. Son, alam mo, Son, yung, di ba, nakulangan tayo ng 10 hectares sa ating kaantiling at saka kay Papa. Kasi, sa ano kasi ng DAR, magtira talaga sila ng 5 hectares per family. Sa ano, nasa rule talaga nila, hindi talaga nila pwede kunin lahat. So, kaya yung 42 lang yan na record nila. Kasi yung 10 kasi, yun yung reserve nila per family. Kaya kila Antife, di ba? 23 lang kay Antife? 21? 21 lang sila Antife, di ba? Ha? 23 kinantife. Siguro malamang ang nangyari doon kina Papa, kung mag-iwan sila ng 5 hectares, binenta lang din ni Papa yun. Tsaka ni Anteling yun. Parang pero walang record sa DAR, yung beneficiary. Kasi pag ano yan, so pag apply ni Papa ng card, naka-record sa DAR yan lahat ang beneficiary. Kaya raffle yan, di ba? Raffle yung mga lote sa beneficiary kung saan sila mapunta noon. Ewan ko eh. Kasi yung sinasabi mong yung tig 5 hectares na yan, yung pag-subdivide pa lang nun, 42 hectares na yan eh. Title yan eh. Isang buong Kasi, title, 2 hectares eh. Mula kasi talaga ang sinasabi ni Lola talaga is 50, ano yan? 26 hectares talaga per family, kay Papa, kay Antipe, siguro kung meron yan noon na sobra pa si Papa ng 5 hectares, most probably binenta niya na yun. Pero walang record sa DAR, Son. Walang record sa DAR yun. Kung nabenta mo ni Papa yun, hindi yun na record sa DAR. Parang illegal yun. Ha? Record lang man sa DAR yung na subject to CARP. Oo, yun lang. Pero yung 10 hectares na yun, kay Lula Ling at kay Papa, hindi yun na record sa DAR. Kung halimbawa, binenta ni Papa yun, hindi yun na record sa DAR. Alamang, hindi na yung ma-record sa DAR kaya hindi fall under Agrarian Reform Program. Hindi silang matituluhan. Hindi natin alam, baka natituluhan na nila yun. Kasi hindi naman CARP yun eh. Ewan lang, Anyway, eto Magod, actually yung ano, hindi ko na kumbaga para kung magtanong ka doon sa DAR, ipaungkat mo yung tig 5 hectares na yon na hindi Manila, wala mo sila kalibutan sa ato ang mga propiedad. Alam nila, Son, may record man yan doon, Son. May record lang nga na-CARP lahat ng property, na-record yan nila lahat sa DAR. So, ang nabasa ko talaga sa ruling ng CARP, mag-iwan sila ng 5 hectares, 5 to 7 hectares per family. Iwanan nila ang pamilya. Hindi nila yan lahat ibigay sa beneficiary. Mag-iwan talaga sila ng 5 hectares. Sa CARP noon, may option tayo. May option tayo ng retention. Ang owner, pwede hanggang 5 hectares. Tapos ang mga anak, pwede mong bigyan ng hanggang hectares.
Iyon ang pagkakaalam ko sa CARP na programa noon. Kaya lang, ang katingalahan lang ba, bakit naging 42 na lang kasi? Hindi na. Oo, wala si Papa, nag-iurot. Sige lang, Ako- i-try yan tanong. Ang O, sa itanong mo lang din, Son, itanong mo lang din, kaya kung halimbawa na nasali talaga yun sa CARP, bakit naging 42 lang talaga? Ang kanilang atin, application. malamang as Dar is concerned, hindi nakasama sa CARP yun. Kasi, Ay, wala hindi. kasi- Hindi nakasama. Retention yun ng CARP sa family. Kung nabenta mo yun ni Papa, wala yun. Hindi yun sila makakuha ng titulo sa CARP talaga. Kasi wala man sila nasa listahan na beneficiary. nagpunta ako sa assessors, yung 42 hectares, buo yun eh. Kaya gani, hindi nasali yung 10 son. Okay, Ano mo na lang din son, inquire mo na lang sa DAR. Inquire mo na lang din yun. Hindi yan maging complicated son pag halimbawa inquire ka. Alam yan nila alam yan nila. So anong purpose ngayon yan, Mi? Para maglaki pa ang bonds? Hindi, kung hindi mo nasali sa CARP. Iniwan man yun ng DAR para sa pamilya. 5 hectares, 5 hectares, 5 hectares, parang 3 man sila. Kaya gani, di ba son, sila Auntie Fe, mga anak niya, tag 3-3 lang sila, binigay sa 7 nila, kaya 21 hectares napunta sa kanila. Yung 5, imbis sa 26, then 21 yung 5, giretain din yun ng DAR. As per CARP rule, mag-retain talaga sila ng ng 5 hectares. Sige lang son, i-inquire mo lang din son. Ano lang din natin, kaya di natin alam kung lang din tayo lang din ang mag-assume-assume. Sila Hindi lang naman- nakaalam. Hindi naman kaya matrace kasi hindi nakasama sa CARP. Paano pa natin i-trace yung 5? Ay, matrace yan sa CARP. Kasi ang ruling ng CARP kasi noon, pag ma-CARP ang isang property, mag-iwan sila ng Ang part, tanong 5 ko, hectares per anong- family. Yan talaga ang ruling ng DAR. anong relation dun sa bonds na dapat dapat i-process ngayon? Hindi, tanungin lang ko sa DAR kung ano nangyari doon sa 10. Kasi 52 hectares ko dyan. Bakit naging 42 lang ang computation? Di, na-missing yung 10. Kasi si Delia, yung daw ni Christy, sa DAR dati, sa land bank pala, ay, ibang story pala yun. Yung band pala, totoo pala yan, sabi ni Delia. Pero yung akin, yung sa DAR lang ba? Yung sa 10 hectares na missing ba? Unahin mo natin yung present ngayon na concern sa yung date, Lagi? Pwede man yan, inquire lang sa DAR. Later. yung 8 po, yung tawag nito nga, Uncle, anong tawag yan, Uncle Jason, sa DAR? Maro? Yung- Ano yan? Ang Maro Valuation. officer yan. Ang Maro is an officer sa So, ang concern natin ngayon is muna yung ang unang yun nga, itatanong loan. itanong ko sa inyo kung gusto nyo ba na mapera natin na yung supposedly. Merong option. Hindi na antayin natin ng 10 years para natin makuha. Lugi na ka ng 10 years on ba? Ayan. Baka ako Wala na, buhi ba? Oh. At saka ako ngayon, kailangan ko ipaayos yung takubil. Kaya Sa- gani. Son, kung ibenta yan, son, ano tawag dyan? Ipa-assume? Ano tawag dyan, sabi mo? Ibenta? Ban. Ibenta. Pag Kanino nakuha, ibenta? ang Land mga banko lang din, kahit na yung mga mayayaman, bumibili ng mga bonds. Kasi, paano yan stocks yan na very safe bitaw. Kasi government Yan, bonds, hindi man ma-afford. Eh, mag-interest man din, di ba? Mag-interest. Oo. Kung tutusin mo nga yung 10 years mag-mature at kung 2.5 every 6 months, tapos compounded yan, malaki yan. So, guarantee yan, Uncle Jason, na mabenta yan. Oo, marami. Even ang land bank nagsabi na they are willing to buy. Magbili magid yan sila. Ang sabi nga nila, parang yung iba naman, ang rate, 10%, yung iba, 8%, ang bawas ba? Pero depende mo yan sa prevailing rate. Parang ganyan. Ano man? Kel? Yung 10 years bitaw na kunwari intayin na lang. Same lang mo din ang gastos din, 'di ba? Yung maggastos nilang bayaran din yung tax, yung estate tax, ganun man lang Oo. pa rin, 'di ba? The same pa rin. Same pa rin, 'di ba? Ayun.
So kumbaga Ah. maghihintay lang tayo ng 10 taon. Okay, Oo. mas actually gani ngayon, kaya actually nagpirma ako eh. Pinirmahan ko na yon yung 100% bonds, pero sabi ko doon sa DAR, kasi siyempre nagpunta na ako doon ba. So pinirmahan ko na physically, pero sinabihan ko na wag mo muna ipasok yan until mag-decide ang family na yan na yung option namin. Sabi man nila. Kasi once manggod na may pasok na yung papel, magtakbo na ang interest noon. Kaya nga, let's say, kung in 6 months time, kumita ng 2%, magkano yon sa 8.7, that will be mga 180,000. Sabi mo 180,000, pwede daw natin yun i-request na yung 180,000 na hindi man natin makuha, pero pwede tayo mag-request na pangbayad sa estate tax. Parang ganyan, pwede. Kaya nga, kwenta-kwenta ko, siguro it will take us mga 3 years, 4 years, kung manggagaling doon sa interest, para mabayaran natin. Ayan. Pero sa tinuod lang, the fact na mga pera galing sa tubig na ito eh. Bakit hindi natin nagulat lagi ako kay mga parang bonus lagi sa atin, parang na double jeopardy ba, twice tayo mabayaran. Wala na nga sa isip natin yan, di ba, Son? Hindi mo natin alam. Gulat na ako eh. Ano ito? Parang kanin, bahala, wala namang titulo dyan mga tao. Natin Lagi. na napawan. Pag kwenta-kwenta manggod, kasi di ba una, baka magkano estate tax abutin yan? Because 42 hectares in 46 years. Son, gawain talagang estate tax, Son, extrajudicial. So, ang gawain natin ngayon, magkonsulta tayo ng abogado na lang, i-start na lang ang extrajudicial settlement. So meron na tayong first step na pinirmahan ko na. Ngayon, kung mag-okay tayong lahat, ipapasok ko na yon para mag-interest na, magpatak na interest. Ang second natin, which is ginawa ko na rin, na nag-email ako sa land bank. Kasi ang land bank, meron magod ang land bank na yung pang-banking lang bitaw, at saka yung land bank naman na regional office sa Coronadal is yun ang land bank na naga take care sa mga agrarian reform sa CARP. Ngayon nagsulat na ako doon nag-email na ako sa land bank kasi yun ang advice. Meron kasing meron employee sa DAR dito sa provincial office Iba pa yung sa Kidapawan, pero nasa Kidapawan pa rin. Meron kasi naka-assign sa atin na isang tao na mag-assist sa atin pagdating sa prepayment requirements. Kaya yun, kinakausap. Lagi kong ginatawagan yon kung ano yung mga dapat. Ngayon, pinakitaan niya na ako ng list ng requirements, pero sabi niya, sir, kailangan mo mag-email sa Land Bank Coronadal, sa main office daw nila, kay ang subject, ang owner manggo dito patay na. So iba ang requirements, mas madugo lagi daw ang requirements ng pagpatay na yung owner. So ginaantay ko ngayon ang reply ng land bank kung ano talaga yung mga actual na mga requirements. Ngayon, pag nandyan na yung mga requirements, doon na mag-consult na ng lawyer para kung anong diskarte na magandang gawain. Kasi medyo meron tayong mga yung dynamics manggod sa pamilya natin na meron ding kay Oscar. Kasi yung sa ating extrajudicial settlement, pipirma man lahat, pati ang mga Oscar. Kasi airman sila ni Severino. In the same way din, na pag lumabas na yung valuation nila, kailangan din nila tayong papirmahin. Mga ganyan ba? So ngayon, meron na kasing initial na kinakausap na si Derwin na lawyer doon ang gawain ba? Ang dapat gawain. Dapat ganit. Una, meron tayong SPA. Kung sino ang mag-represent, pwede meron. Sabi ng lawyer, pwede may mag-represent ng Oscar, may mag-represent ng Arturo, may mag-represent ng Erlinda. Or pwede rin na may mag-represent sa lahat. Na ganyan. Depende lang daw sa atin kung ano ang ating diskarte.
Ayan, so far, 'di ba ang sabi ko kanina, ang rate ng mga lawyer ngayon sa extrajudicial settlement lang ha is 1 to 1.5. Ngayon, may nakausap si Derwin doon, kaibigan niya, pwede daw siya mag-charge ng kahit na 0.5%. So kung ang 1% is 87,000, so kung 0.5, that is 43,500. Yan, 43,500 ang 0.5%. O ngayon, kung hatiin natin sa Erlinda at saka Arturo, so sa 43, 20 plus. Ayan, yan yung mga sa ngayon ang makikita. Kasi kailangan man natin yan, kailangan man natin maglabas ng pera niyan. Kay, unless na, tama pala, baka tanungin ko si Derwin, baka pwede nang i-loan, no? Pwede nang i-loan yung, kasi pag naipasok na yung aking pinirmahan, pag napasok na yon, maglabas naman good ng certification ng land bank. Parang ganyan ba na, nandito na yung ano nyo, tapos meron kayo, matatanggap nyo, ganyan. Baka pwede na yun natin gamitin na i-loan. O di, kung unahin natin ang loan ng lahat, di, pwede na tayong pwede na tayong hindi maglabas ng pera. Sige lang, kausapin ko si Derwin kasi parang nandoon kami sa estate tax kasi nakatutok eh. So side nila yung Sana ngayon, gusto ba nating mapera na natin o mag-antay pa tayo na matagal? ano ang side ni Lulaling? Anong Ay, si Lola, parang si Derwin na kasi ang binigyan niya ng authority eh. Kaya nga diskarte ito kami ni Derwin lagi nag-usap about this. Siyempre, actually tulong na niyang kanya eh. okay. So si Uncle Darwin, ang tawag nito, decision niya is, yun na nga, is yung to loan. Oo, Huwag na makantay ng 10 years. una ang consideration si Antiling. Yes. Si Antiling tanda na eh. At saka gusto na rin talaga ni Antiling na makakuha na siya. At least ma-enjoy niya yung pera ba. Yun man. Kaya si Derwin ang giano niya na kung mapera yan as soon as possible, the better. Kaya kung yun kung ito yung way na ito, ang gawain natin, kung basta mabilis lang kung mabilis lang pag-process, siguro in less than 6 months. Hopefully, kung ang iba gani abot lang ng 3 months eh. Sige lang, Son, kaya may amnesty pa man ngayon, tax amnesty. Baka lang. Yun ang sinasabi yun ang sinasabi pala ni Derwin. Dapat i-consider na natin yung amnesty. Parang hanggang December lang yata ang amnesty eh. Hanggang daw? June 2025. June 2025. Pero sige lang, paspasan na rin good natin kaya para Okay, maulamang gihapon kung magbagal-bagal tayo, kung hindi lang din natin targetin yung 10 years. Wala. Or targetin natin ng 4 years. Baka makaya naman para sa estate tax yung interest. Tsaka isipin na natin si Antiling din. Kung parang merong amnesty. Kaya nga kung let's say sabihin mo ng more or less mga nasa 20% ng 20 to 25% ng 8.7, hindi na siguro kung 1/4 meron tayong mga more than 6 million. More than 6 million mapunta sa atin di tag 3.2. Sabi ang actually ginaano ko na conservative, meron tayong 3.2 sa atin, di tag 800 tayo, 4 na pamilya. Out of the 8.7, o sabay natin maiwanan na lang tayo ng 6.4 million. Magkano yan? 2.3? Sa mga taxes, pati yung sa
benta ng bonds and all the expenses, pero ano na yan, mataas na masyado siguro allowance niyan. O ngayon, ayan. Uncle Jimmy. Gulay, salad. Ano na lang, pwede maka-loan son. Oh, actually, yan ang itulong talaga ni Derwin sa atin. Nasabi niya, Son, napamangkoy, 1 mga... point, malit pa lang ka-interest. Sabi nga ni Irene, 1.2 lang yata daw. 1.2. O biro mo ha, kung 1.2, sabihin mo nang magamit natin yan ng 3 months yung pera, magkano lang yun? Monthly ba yan yan? Ang interest yan, monthly? Ha? Monthly gudi ay. Oo. Sabi kasi ni Derwin sa akin, mga more or less, mga 1.6, mga ganyan daw eh. Depende lang din kung saan na bangko. Eh si Derwin naman, kahit paano, may mga kilala yan na bangko eh. Yan talaga ang solution. So, loan na Or lang yan. So, pwede makani, tanungin mo daw si Irene kung meron silang mga kliyente na nagabili ng bonds. ano gabili na talaga kliyente? Ang bangko do mismo. Ay, ang bangko. Ng mga bonds. Oo, nagabili. Kasi merong office mate si Maritone na ganyan din ang case. Parang sa isang private individual nila nabenta. Kaya siyempre, yaman bitaw na mga investors ng Baka mas maliit ang interest sa private na tao kaysa bangko. Ako kay, Ang deduct nila, ano yung magkano sa 6% ang madeduct? yun na lang kay. Tsaka, I trust Uncle Derwin din. Kasi wala man din Bangko tayong din siya. ibayad ng estate tax. Kung halimbawa, milyon, saan tayo magkuha ng milyon na ibayad sa estate tax? So, yan ang solution dyan, i-loan na lang. Tapos hindi man daw ganun kalaki. Yung medyo malaki lang talaga na babayaran natin is yung estate tax tsaka yung percentage na mabawas kasi sa 8.7 o sabihin na natin 10% ang bawas sa pagbenta natin ng bonds di 800,000 din yun. So, kasali pa man sila antife pala dyan, son. Kasali kay from Severino to ang Kiros, hindi niya tinirabayaran, magbigay din sila ng, ano yan? Hindi, kasi yun ang isang challenge sa atin. Although, na-identify man talaga natin na identified man yan sa buong pamilya na Arturo Erlinda man talaga yung share na yan. Alangan naman maghingi pa sila ng share. Tapos ang isa pa, ito pa ang nakaganda pala kasi meron din pala sila sa 23. Meron silang antayin na valuation din. Meron din silang tatanggapin. Kahit hindi na-carp, son, ganun talaga? Kahit hindi na-carp ang property? Merong, ewan ko. Kung nagtataka ko, hindi ko na masyado inusisa kasi kanila naman yun eh. Basta ang sabi sa akin ng DAR, out of the 23 hectares, 11 hectares ang nasubject doon sa Agrarian Reform Program. Ngayon, sa 11 hectares na yon, under process pa yung yung bilangin bitaw ang mga puno, i-identify yung mga roads. Kaya sabi nung taga-DAR sa akin more or less, mga 8 hectares na lang ang mapresyo sa kanila. O ngayon, kaya natin i-compute based on 31 hectares sa atin na 8.7, pwede natin yan ma-compute kung mga 2 point something eh. Ang kanila? Yun, So, meron yan silang matanggap. Tapos sa kanila, pag-process nila, kailangan din nila ang ating pirma. Okay. Kung mag-loan tayo, paano collaterals niyan? Yun nga, bank. Yung galing sa land bank na Certificate. Kasi yung sinasabi ni Derwin sa akin, Son, pag nasabit mo na yung papel, sasabihin ng land bank ngayon, eto meron kayong eto yung inyong bonds nandito pa sa amin, mag-earn na ito ng more or less 2% per month depende sa prevailing rate.
So parang bigyan nila tayo niyan ng legal paper na meron tayo niyan. Ngayon, ang sinasabi ni Darwin sa akin, Son, anything na may value, siyempre yung papel na ibigay sa atin, may value yun. Anything na may value can be negotiated. Yan ang principle ng banking ba. Kaya sa yun ang tinatanong ko kay Darwin Win, problema man kita pag-raise nato sa estate tax. Ano siya, i-explain niya sa akin, pwede natin man-negotiate yun. Ang hindi lang natin pwedeng man-negotiate na from land bank, nabayaran na lang nila ang BIR, hindi mangyayari. Kasi magiging illegal yon. Kasi hindi man sila pwede mag-release ng bonds or anything, ng pera, ng hindi pa kumpleto ang ating requirements. Actually, ganyan, sa requirements yun ang medyo, sabi nung mga taga-DAR, medyo madugo. Kagaya niyang, sinend ko ba yung statement of account? Dito Okay, Mark? Wala pa? Yung sa assessor? Real Assessor. estate, real Kasi property tax? diretso ako ng assessors kasi yun ang instruction ni Darwin sa akin. So, kinuha ko yung pinakompute ko yung mga babayaran tenants. Bakit saan ang picture nito? Nag-start ang lagi ng 2021, Son. 2021 ba yun? 2020? Alin, Yung sa assessor. Kailan ba Hindi. namatay si Lolo Seferino? Di ba, 1977? hindi yun pagka-carp yun. Nung nasabi Pagka-carp. real property yan, di ba? RPT. Sila naman ang real property. bayaran nila. Ayun pa isang challenge natin kay sabi nga ni Hana, 96 pages daw yun. Tapos, meron ba ako nakita, hindi ko pa nautingkay lahat meron akong nakita na 15,000 ba, way bayad-bayad. 15,000. Yun pa yung problema natin na yung mga tenants na yun, dapat ma-inform sila. No, pagbayad mo. Requirement yun requirement ng land bank ang tax clearance. So kailangan bayaran lahat. Dapat fully paid yun ang RPT. Kung nawawala na ngayon yung mga may-ari niyan, problema tayo saan hanapin yan sila. So posible mapugos kita na lang mo bayad. Kitag yun. Anak na lang yun. Kesa naman antayin pa, saan mo pa hanapin yan. Ayan. Kasi marami ba dyan mga beneficiaries na gibenta na nila sa iba? Kaya nga mga wala nang Mga tanim, hindi- puro bahay na. Kaya yan ang aking is yung nakuha namin na kumbaga the shortest time na makuha natin is yung raw tagid na yon, na i-loan natin yon, bayad natin sa BIR, kuha natin lahat ng mga kailangan gawain, tapos ma-clear tayo, ma-comply natin lahat ng requirements, makuha na natin yung bonds, ibenta na natin, mapera na natin. Yan ang pinaka kung gusto natin mabilis dahil dalawang opsyon mag-antay tayo kung kailan magkapera ang land bank. Yun ang hindi natin alam. Kailan pa kaya yan? Alam naman yung gobyerno. Magulo ba yan ngayon? Kung ibenta, Son, ang bond, Son, ibenta, so merong deduction na 6%. Parang yun, tawag nila interest? Ano yun? Parang ganon? 6%? Ang sabi sa akin sa DAR, ang alam niya 10%. Pero si Darwin, nung nagtanong siya sa land bank yata, 6% daw. Depende So, mag 10%. o sabihin na natin sabihin na lang lagyan natin kung malaki man willing ba tayo para mapabilis na natin mapera, sabihin mo nang sobra-sobra na sa conservative sabihin mo ng 25%, 1/4 ng 8.7. 25% ng 8.7. Kasali na ang
Kasali na yung estate tax? At na yun, sabihin mo ng lahat. Sabihin natin 3/4 na lang ng 8.7 ang manet natin. Bitaw. I-divide. Ano na lang, son? Okay na, Kaya oy. naman, pa tayo ng ano na, sa Antiling, nagadali na ko sa Antiling pod. Oh, Ang maghanap ng buyer niya ngayon, so ng bond, si Derwin na, ewan si ko. Derwin na. Si Irene ganin, eh. Alam niya, mga banker mo yan, sila Ading. I-try niya. Itanin niya doon sa BPI. Di mag-ano tayo kung saan ang malaki Ano ang pa yan? Private property ba yan, son? O public na? ang alin. Yang Ang ano, pag, di ba, napirmahan ko naman, pag nasubmit na yon, magiging Republic of the Philippines na yung lupa. parang government na. Balik. Parang kukunin nila pala. Ay, yun pala yung effect nun kasi magiging Republic of the Philippines eh. Government property na yun. Kumbaga parang na-erase na pala yung mga buguya, di ba, itong mga. Basta yung mga, kasi di ba, parang in principle, yung mga tenants, na benefit nila yung land dahil sa Agrarian Reform Program. Ngayon, Government. kung hindi nila ginawang agrarian na land yon, kunin ng gobyerno. Tama pala, no? Kasi ngayon ko lang naisip yan ba na ang sabi kasi sa akin ng DAR, sir, pag napirmahan na nimo, pag sulod nimo sa land bank, i-process pala nila na ang title magiging Republic of the Philippines. Diba kung Republic of the Philippines, Government na, may-ari. Tama pala. Government property na. Kaya tinatanungan ni Irene, ano yan siya? Private property ba yan o government? Tanong pa daw niya doon sa bangko kung pwede i-loan. Ano na, yung pinirma no son, Republic of the Philippines na, sa diba, government na yan, no? Wala pa. Wala pa? Pag pinasok Pero, na natin normally yun. Pag pinasok na yung papel, i-process na ito ng land bank. Government na, no? Tama pala. So, slow dito. Certification lang ng, so yung parang i-loan natin, parang ang silbing collateral, yung certification lang ng bond. Land bank, Certification ng land bank. Irene, tanungin mo daw si Irene na kung magtanggap ba. Certification ng land bank, yun ang parang collateral Yun sa bangko. Okay, yun ang sinasabi ni Derwin na son, yung certification na yan, may value na yan. Pwede siguro. May copy ka son nung wala pa nagpirma no certification Wala pa pa. no. Hindi pa man na-submit yun. Kailangan yan naman ang i-submit sa bangko pag loan ka yung certification ng bond. Kaya nga patanong ko muna sa kanya kay lalabas yan, government owned na kasi yan, ba? So, tanongin mo na niya kung pwede bang government owned. Pwede man siguro kay ano man yan. Wala man yun kasi yung title lang naman yun na mapunta lang sa gobyerno. Pero bonds mismo, yun yung payment sa bonds. Hindi naman yung land ang mapunta sa mag-utang eh. Yung bonds mismo may Yung value. bond niya, kaya nga yung certification of bond ang parang collateral. Yung pera. Okay, sabi kay AR bonds yan ha. Agrarian Reform Bonds. Alamin nila son, alamin ng mga taga-bangko yan. Marami kasing bonds eh. Alam nila na ano yan na tawag dito, yun nga, sabi ni Darwin, merong kantidad. Merong value yan. May value. Sige. So, ganun na lang, kaysa na maghintay pa tayo ng 10 years. At least gets na kuha na ninyo. Kaya lang sa atin lang ngayon is siyempre initially hindi pa man tayo naka-loan. Ganyan, kung kailangan ako actually kailangan ko magbalik ulit ng Kidapawan kaya kunin ko na yung statement of account eh. Pero ang ginaano namin ni Derwin, antayin muna natin yung paglabas ng final requirement ng land bank. Sit down na naman para ang lawyer 1.5% ng 8.7 hihingi niya parang ganyan. Pero kay Derwin 0.5 lang kay Derwin.
kay Derwin, 0.5% lang. So, kailangan natin talaga i-accomplish yan. Yan talagang din ang priority gawain kasi Noon, kaya sabi man ni Derwin na kung maglabas yung certification from Land Bank, pwede na natin i-loan. O baka, o di, kahit wala pang estate tax. So, kahit wala pang estate tax, ano yun, hindi pa Oh. nakabayad ng estate tax, pwede na? oo, kasi yun nga yung pambayad ng estate tax eh. Yung i-loan. O anak na lang siguro sa ason. Ano na lang yan. Pag ma-release na yung bond, i-loan, tsaka na natin asakasuhin niya yung estate tax. Oo, ganyan talaga ang mangyayari. Kasi doon man tayo magkuha ng pera kung bayad natin ng lahat ng liability ng pamilya na ni sa Perino. O anak na lang son. Ikaw na lang na. I-loan na lang na. Wala mo tayong choice. Oo. Kesa Kaya nga, maghintay. at least meron at least sinabi ko sa inyo yung mga options ba, baka mamaya magtaka kayo na at least if sa kabila naman yun man talaga kinaantiling kailangan man nila na pera. Bakit Kaya ayaw man lang natin Kaya ng nga, pera? wala man tayong choice. Kundi yan man lang yata Pero ang at least pinakamabuti. biro mo galing sa out of nowhere makapera tayo ng tig 800,000 kada pamilya. Saan tayo maghanap? Kani. O di, I-relay na lang sila, Jimmy. Okay, wala may silang si Adrian, okay na yon kasi nag-ausap sila ni Derwin. Bangko man pareho, so ano lang din yan. Tapos si Maki naman, nag-ausap din kami ni Maki na naintindihan na rin ni Maki. Yun lang natin na siyempre pag merong mga kailangan maghanda lang ng baka merong mga needs pa. Wala na bang utang si Papa? Wala na ba siyang utang? Wala na yun lahat, yung mga niya. Kasi pag nagpagawa pa naman ng estate tax, dig up pa naman niya utang ng may-ari. Ewan ko. Andyan, wala ang propiedad laman yan. Ang mga propiedad. Okay, ang inheritance man yan, estate tax, di ba? Estate ba, yung properties. Yan ang alam ko eh. Property. Bago sila magbigay kasi ng clearance, gusto nila clear yung property, clear talaga ba? Wala lang encumbrances, hindi may utang, walang utang yung may-ari. Wala namang property si Papa no pagka matay niya. Wala na, yata. Wala na property, hopefully lang wala din pagkakautang. Wala din siguro. Yeah, tsaka pa natin yan malaman sa BIR. Kaya si Bingbing, sabi niya may kilala daw yun si Joy Lisada pero wala naman yata, hindi yata sila in good terms na nun. Mahal man yung magsingil. Pag ganyan gani iso na hindi tayo direct na yun na lang kay Derwin, kay 0.5 lang. Kay kung hindi natin kilala na lawyer. Ay hindi ba sa BIR? Kasi sa BIR, sa BIR. Yung at least meron man kilala si Julia dyan. Ewan ko kung hindi pa nag-retire ha. Oo. Tanungin ko siya kung andyan pa ba. Kung hindi pa ba naka-retire yun. Kaya parang same age niya. Parang 60 na ba yun? Baka may tanungin ko daw. Sa BIR. Andyan. TR lang ako. Sige. Sige, Son. Siguro, no? Medyo naintindihan naman, siguro. Jimmy. Jim. Wala mas Jimmy. Ano mas Jimmy? Andyan mo siya. Hindi lang siya nagsasalita. Ewan ko. Nakatulog daw, kaya ikapoy na siya kakot. Sige. Nagkipat na sila. Okay naman yan. Si Ayan, andyan pa? Dito ako, Kel. Nakikinig lang ako. Yan. Okay na yan? Oo, okay. Yes, Kel. Okay na ako doon, Kel. Sige, ganyan na lang ating diskarte. Para Doon na lang. Kung tayo kwarta ihatag sa
Ibayad sa Ah. estate tax, million ba yan na? Ah. Asa mata mo kog million? Antay pa tayo, di ba? Wala man talaga tayo Best, ng choice. best option man siya compared sa antay na 10 years. Unless, Agoy, hindi na pwede, oy. pero 10 Sir years? Vic, Kel, ano lang, tulungan lang sa ano, sa mga expenses sa ano, habang Saka- wala pa yung 2M. Oo, yung processing ng mga papeles. Kuhan, Derwin gani, niloloko ko eh. Win, bayari lang sana diha, Win. Ay, kadako na yung retirement. Bitaw. Sa lawyer? Yung sa Kwarta. lawyer? Hindi. Yung Siya estate lang, tax, sa kanya lang tayo hiram. Estate tax? oo, ginaloko ko gani. So, wala ko'y kwarta, oy. Kasi, sabi kasi ni Jessica Biles ba, Son, Derwin ba, nagkani nagkwarta lagi. Meron yung time deposit sila, Derwin. May di nila ma-withdraw yan. Time deposit Pero man. at least, ang ating somehow maka-assure lang din ba, kasi Derwin Manggod, kit pa paano, manager ko ng bangko yan. Silang son, kinapa mo kay mga kailang madulan. Oh, baka makatulong ka maghanap ng ano so, ng buyer, ng ano, bond. Oo, magtulong din siya. Sa bangko. Kasi siya nga ang nakakaalam na ang land bank willing magbili eh. Yawan, pwede pala. Parang andyan na yan, nag-aantay ang land bank kasi ano man yan. Kahit Sige. na hindi pa wala pang tax clearance, pwede pala yun. Sa yun naging sabi ni Darwin, anything that is of value can be negotiated. So, at least, okay na. Okay na. Okay, son. Sa tayo, Okay, Kel. tawad. Ako ngayon, Okay. ako nakinig na ako. Okay Ha? ka lang, Gal? Ngayon ko lang na ano, hindi ako marunong mag-operate kasi. Kasi, pa-explain mo na lang kay Adrian. Narinig ko man yung ano ninyo, conversation ni Ada. Basta kay si Adrian din kasi, nag-uusap sila ni Derwin. Oo, nag-share nga, umalis kasi si Adrian niya. Kami ni Christy kanina kay naghakot. Kapoy, nakatulog. At least, ito lang ang pinaka-best na diskarte na ano, total si, Yan nga, narinig ko sa inyong discussion ni Ada. Siguro kung anong maano ni Derwin, ma-share ni Derwin na the best ang way na gagawin, yun na lang siguro ang ari ng atin. yun nga. So, yun na nga, kung anong gagawin nila Derwin doon para kay auntie, yun na lang yung atin. Kaya i-loan na lang nga, kaya wala man tayong milyones na i-gasto sa ibayad sa estate tax. Yun na nga, yun man rin yung pagkasabot na ako kang si Mark man yata yung ng message doon sa group chat na sana kung pwede sana ma-cover ng yung mga taxes ba? Yung sa gross. Ang ko lang, pwede pala ibenta kahit na wala pang tax clearance. Pwede na pala son. Buti, ganun. Amnesty ba? Tax. Yung daw, di ko alam yung mga ganyan. Sabi ni Christine, yung tax amnesty, meron pa ba daw? Meron pa man tax amnesty yata hanggang 2025 pa man. Ako alaman ka na. Kasi yung 1.2 ba yon 1.6 na estimated Derwin sa estate tax, wala pang yon interest. Kasi malaki ang interest yan ba? Kay since pagkamatay pa ni Lolo Spirino good. Tapos another estate tax para from papa to yes. Ang nag-compute doon, taga-BIR. BIR mismo? Kasali na interest? Hindi ko alam. Basta kay taga-BIR ang nag-compute, malamang Baka kasali na interest? taga-BIR man. So, alam niya na yung... Siguro. Ganyan na lang sana. Wala din mga penalties sa BIR, Gal. Baka yun na lahat siguro. Kaya BIR ang madara compute. Kung meron siguro kanang meron rin tayo anong tawag yan, mahikay diha
Yung narinig ko sa inyong conversation ni Ada, anong sabi mo son, baka meron pa tayong mga more or less 8 kada pamilya. Tama ba Manep, yung pagkarinig manep. ko? Oo. Mm. O, di 3 million kung per talagang family. mag-grant sa Ginoo yung mga ganyan, di okay lang din ah. Wala na ba yata yung inaantay noon, di ba? Para akala Bitaw, natin tapos na lahat. Oo. total Di ba, Son? inheritance lang. Yung ikaw last nagpunta ng bukid na nangolekta ka, akala natin yun na ang huli. Oo nga. Kaya nga, the more na dapat, bilisan natin ito kay baka mamaya magbago pa ang isip ng gobyerno, hindi na magbigay na. O sige, anak na lang, son. Hindi, atin lang yan. Kay- Sige, Kuha ante. na 9:30. Yung kila Son, yung kila Joe Wilson, wala na yun. Iba na yung istorya doon. Meron din yan sila. Meron din. Ah, Sa ganun atin, ba? na tayo magkwento-kwento ng especially sa amount. Wag Kaya yun. nga eh. Lagi yun natin i-downplay ito. Ewan ko ba kasi pila kayo bayro nun sa estate napabay mga anan. Huwag muna kayo magkwento ng amount. Karating yan doon. Sus, kabalubay tandaan eh. Kasi mga ayo mayroon nagbahin na. Oo, okay na. Ano naman natin yan? Napag-usapan na natin. Nanglan biya niya mo Yes. pirma. Og dili na mo pirmas dani, alsahon ko nilang balay ba? Uy, hindi yan siya hindi yan maghingi son. Oy, kaya wala man si apilan ng kay Antiling at saka kay Papa. Lain mo tong ilahan. Kanya, Nasa-divide na. kung matuliro na naman ang utak at manggulo lang, Hindi na rin. Kakapal na rin ang mukha niya kung hihingi siya, hindi naman siya kasali. O, meron naman, kasi meron naman sila. ang bargaining chip natin dyan is meron man din sila at kailangan din nila ang pirma Pagkarating na natin. din panahon na ma-process nila kanila, sila na pa namukod sa tuwa. Yun. Sige, ganyan na lang. Actually, meron sana akong naisip na nag-agree ba yun si Antiling? Ano son? Yung kung makanet tayo sabihin mo na, malay mo, kung makanet tayo ng 7 million. Di ba ang bungalow kay hanggang 6.5 man tayo? Diba? 6.6. I-divide mo sa tatlo, di 2.2. Diba? Tatlong pamilya man, mag-divide. Di ba? Let's say, benta natin ba? No. Bayaran natin ang Oscar ng 2.2. Tapos ibenta na atin niyang bungalow, ibenta natin na, malay mo, mabenta pa natin ng malaki-laki. Bitaw. Totoo. Parang ganyan, i-buy out mo sila ba? Kay, actually, sa totoo lang, hindi man siguro yan mahirap ibenta ang bungalow ba? Kung wala lay, yung lahat man good, alanganin yun magbenta. Alanganin tayo ba? Tayo, alanganin tayo magbenta kaysa, namang ko isamog good. Kasi si Iday sabi ni Iday, very close pa yan siya pala kay yung Talinyo bitaw na gobernador. Kay ginalala niya lang good yan kasi estudyante niya man. Hindi good ma-offer ni Iday pala kay magulo lagi. Kagaya ko nung nagpunta doon na kausap na sana ni Derwin na nakabili na hino ng lupa. Yaharang ni Danny. Yaharang. Ganyan ba? Tapos na-imagine yung ginaisip ko ba, di ba parang mahirap daw ibenta kay masikip ang daan. Di ba? Ma-imagine mo yung pader dito sa gilid. Yung nila, Jojo, yung sa Coca-Cola. Kung let's say, makita din ng prospective buyer niyan, ipakita mo yun, pag binagbag mo yun at ginawaan mo ng daan yun, kalaki na ng entrada nila, di ba? O yung merong nakasiwil doon na simento.
civil. Kung imagine mo ha, kung yung naka-civil na yon, bagbagin mo yung wall, yung pader na yon at ginawaan mo ng kalsada yon para madaanan, malaki na masyado ang entrada ng bungalow. Oo. Mga ganyan bitaw. Hanggang doon ang entrada na malaki. O hanggang doon na sa gilid na nila Jojo. Oo, sa gilid na lang. Ampun na natong prayhan nato na. Kami kay until ano lang kami diri. Supposedly dapat May 25 makahawa na mi diri sa balay. Ampoy mi be hatagi para nami kusog kanang pa-pray pod mi. Pag-hire mo O lagi mag-ano man mi, mag-hire man mi. Kat kini lang ganina mga karton among gipang balhin na ganina. Ito lang ano baka by next week Sabado siguro maghakot na mi. Saan kayo lipat? Kay dito lang din ban sa Golf View. Nakakita kami ng malipatan. Mansion na kadirang lipatan. Mag-rent kayo? Oh, mag-rent pa rin. Pero mas bigger na siya na bahay. Kailan Kasi ka maglipat, Tem? Kailan ka maglipat? Baka sa Sabado next week. Kay ang nag-start kasi ng contract doon sa bahay is May 25 mag-start ang contract eh. Maghanap So, kayo na i-hire ninyo na maghakot. Hindi actually meron man client si Ading, meron siyang mahiraman. Kaya lang ang problema ang mag-drive, yun ang hanapin namin, mag-drive sa sasakyan ng yung bunggo ba naman. Ewan ko gaano kalaki ang bunggo. Ikaw di ay mag-drive. Hindi kasi manual kasi yun tapos ang aking left na paa hindi na masyado makaano. Si Adrian. Hindi rin siya marunong mag-manual. Agoy. Baka may mahanap kami dito na kilala. Mag-drive. Para isang hakutan na lang ba? Hindi na yung babalik-balik. Bitaw. Total malapit man lang. Buti gani kay dyan nakakita lipatan. Two blocks lang man away dito. Kaya gani, lesser expenses din sa transfer. Less na at mas madali na lang. Yung Like iba ngayon, pakitaan mo sa sakit. Itong mga maliliit, itong mga silya, yung maliliit, baka pairahinay na naghakot. Kariton na lang, kariton. Tricycle, sige. Sige, ano lang, kung kailan ka maglipat sa kay Sige lang kay kung makaplastar na basta makaplastar na kami, mag-ano tayo dito, puhon, magtapok tayo. Kay blessing. Tapok ta, istorya aring magwapong ano karon na hitabo. Wapo kay sambayan diha ba? Diha ta mag-meeting. Palagi mag-meeting. Yun lang ang sabi ko kay Christy, kung makaplastar na, dito tayo mag face to face ba? Sige. Asan si Jason? Ayan, no? Si Ayan, andyan. Ken, nagabiyahe-biyahe ka ba minsan ng Kidapawan? wala na kay hindi ko na sa area. Ay, hindi mo na sa area. Oo. Davao na ako, Davao region. Okay. So, Bakit man? itong last na kung ato ba, kapuya mag-drive. Pwede man natin schedule lang siguro pero medyo busy ako this week. This week ka ba mag-schedule? Wala pa man. Kaya ginantay ko pa yung requirements lagi ng tapos doon from there ma-plot siya ba kung anong magandang diskarte ba. Sige, Actually, sabihan mo lang ako 1 week before. Pwede man? Lagi. Sige, tingnan natin. Kapoy mag-drive. Sige lang, pwede man ako. Baka prepare lang ako 1 week before. Sige. Thank you, good. Maayo. Salamat yan. Sige, bye na. Okay, bye-bye na. Let's continue to pray.
ito na Okay, Oo, opo. lagi tayo. ito niya, ma-accomplish natin ito as soon as possible ba kay medyo kahit sila mismo nagsasabi kay ang BIR, meron din yan silang sariling mga requirements, marami. Tapos yung land bank, marami din. Kaya yun lang talaga medyo madugo daw ang ano, Asol. ang Mga ang ano lang mo yan, Son, mga certificates, death, marriage, ano yan, tsaka PIN numbers ng mga nangamatay. Pagdating PIN natin sa numbers. pagdating Yan natin sa na, stage, pagdating natin sa stage na yan, Uncle Jason, ikaw pa rin mag-process yan? ha? mag Mga papeles ba, mga documentation, requirements sa Pwede BIR. tayo mo, makaloan pala tayo ng malaki. Di ano na lang, mag-hire na lang tayo eh. Oo, kuan man lang, Son, ang mag-asikaso niyan, Son, nasa 15 to 20,000 man yatang bayad sa mga ganyan. Sila na lahat. Si Maritoni, may mga kilala siguro dyan. Kaya nga, kung malone natin yan, kung Yung malone talaga runner. yung fund reserve na yan, maghanap na natin ng ano, oy, mag-asikaso niyan. Yan man din ang, yan ang ginawa nila, yung auntie nila kuhan sa Matalam. Nag-hire sila. O meron ba, marami man nag-ano niya, nagatanggap ng ganyang trabaho. Meron na akong nakausap na kaya nagtatanong ako doon sa DAR at saka sa assessors. Sabi kasi sa assessor, sabi niya, sir, pag title gani, sir, pertig yung gubuta. Ano ko na, so meron siyang gi-refer na isang law firm na nag-process ng mga related na ganyan ba na mga matters. Nung gitawagan ko na busy man. Masumbit ako, hindi ba yun si Biro, Son? Hindi ba yung Biro mag-asikaso ng estate tax, ng extrajudicial? Kaya nako, Biro yung kapoy, kaya na ba? Mag-hire na lang. Kung malon man natin yung ano, yung bond. May pera lang, mag-hire na lang. Tama na sa budget natin. Wala pa kay ito pang ginaasikaso muna. Sige lang. Kay sino man masikaso sa atin, sa Rondal ba, no? Sa Barbel ba yan siya, anuhin, no? I-file. Oh. Oh. Kailangan magpunta pa sa Marbel. Kaya Magpirma. gani. O baka Kahit yan. dito, pwede na tayo dito magpagawa ng SPA. Kahit dito Pero- na lang SPA para isa na lang ang magpakita doon sa extrajudicial, isa na lang ang pipirma. Doon Pero daw gawa. Doon, saan BIR? Dito sa Davao magbayad. Ng Ang- estate tax Par- dito sa Davao. Ang tinanong namin yan sa doon sa taga DAR na sa mag-assist sa atin sa prepayment requirements. Sabi niya noon kung saan namatay ang tao doon mo i-process. Ngayon pala pwede na pala kahit saan kay computerized naman sila. So, Pwede na sa Davao. Dito. Kaya nga maganda nga rin sana na kung malamang kung taga doon ang abogado natin sa Marbel, doon na rin Wala pa yan. iknala sa BIR eh. Taga doon na lang kunin. Taga doon na ano, parang fixer. Na Taga Marbel, taga Kinapawan pa yan. Iba ba yan ang ruta na iba ba yung way? marami manggod din na asikasuhin sa Kidapawan. So siguro para subcontract na lang tayo ba? Yung mga kailangan sa Kidapawan, iba lihok doon. Tapos coordinate na lang sila. Ganyan. Si ganun na lang. Ganun na lang. So, Sige. So okay na. Okay na Okay. ganyan. Sige, Okay. baka ano. bye. Tayo na. Thank you. Okay. Sige. Bye-bye. Alright. Thank you.